Ang hirap kasing sabihin, road rage na lang ho kasi may mga baril daw kung lumabas eh. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Kung bawal kasi mag-overtake sa kanya eh. Kung nag-overtake sa kanya, nagagalit siya. So parang ganoon na nangyayari. Sinasabi na nati-threaten daw si Governor Fernando at ang binabanggit ay kayo. Yes, opo. Follow up lang dun sa question ni Sam. Nag-usap po ba kayo ni Bulacan Governor Daniel Fernando tungkol dun sa allegedly incident dun sa... Nagkamali nga ako, tinawagan ko si Dan Fernandez eh. Pero, natawagan ko si Dan Fernandez. Sabi sa akin ni Dan Fernandez, kukulong mo ba ako? Sabi ko, oo, kukulong kita. Tapos sabi ko, sino ba to? Buong si Dan Fernandez to. Sabi niya, ay, sorry. So, pagkatapos alas 11 ng gabi na eh. So, wala na akong matawagan nun. So, after that, next day, LTO na ang nag-take over ng investigation. Kasi may mga lumalabas na impormasyon. Allegedly, Seka, wag ho ninyo akong pagalitan. Ang sabi, Sek, may sinasabi na nati-threaten daw si Governor Fernando at ang binabanggit ay kayo. Yes, opo. As far as I know, walang threat. Ang pina-examine ko lang yung firearms licenses niya. Kung ano ang valid, ano hindi. But as far as that, wala kaming raid sa bahay, walang ganun. Patawarin po ninyo ako sa specific na salita na naibigay sa aking impormasyon, Secretary, na ang binanggit daw po ninyo ay kaya naming kunin lahat ang mga baril, ipakuha lahat ang mga baril mo at yung mga sasakyan mo kaya naming ipa-impound. Hindi, ang sabi ko, again, pina-examine ko lang kung ano ang 3 firearms were discovered, one is missing. So, hinahanap namin. As far as after that, ang LTO na nag-conduct na investigation, I think lahat ng vehicles ay in-inspect. Pero after that, wala na akong Pero, ginawa. Sek, yung pong insidente na yan ay nangyari nung time na nangyari yung insidente ho doon sa NLEX. Yung mismong oras po na yon. Anong insidente? Yung sa NLEX, allegedly may road rage something. Sabado kasi wala ako nun eh. Nasa Tagaytay ako, birthday na nanay ko. So nakuha ko information alas 11 ng gabi. Wala na akong matawagan nun. Wala nang 11 o'clock. So at 11 o'clock, wala na namang, di ba? Wala nang nagtatrabaho nun. So wala na akong nausap. Pero Sek, anong oras po nangyari yung pag-uusap po ninyo ni Bulacan Governor Daniel Fernando? Parang sunod na araw na eh. Umaga na. So Sunday po yon. Sunday na. Pero LTO naging lead. Siguro tanong nyo yung sa Police Regional Office 3. Ando doon yata din na lahat ng mga kotse at mga baril eh. Naging maayos po yung pag-uusap? Mukhang okay naman. Okay naman. Oo. Sir, to be specific lang para malinaw lang at hindi rin ho kami magkamali. Ito ho yung insidente na allegedly isang presidential son ang na-involve doon sa ang hirap kasing sabihin, road rage na lang ho kasi may mga baril daw kung lumabas eh. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. So, ang dami na namin nakuha ang complaint na gano'n na masyado siyang makahari sa lugar niya. So, yung ganyan, ako 11 taon ako ng governor eh, di ba? Hindi ko ginawa yan. Kaya ko ba harangin SLEX, di pinagmumura ko lahat ng tao. Sa kanya, sa NLEX, hinaharang niya talaga. Siya lang pwedeng dumaan. Daig pa ang presidente kung bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong. Bari yung ginawa niya. And based on that, kasama na yung insidente nung gabi ng araw ng Sabado, ano ho yung
kaso kung meron man na maring kaharapin po ni Governor Fernando? Actually, ang LTO tsaka Regional Office 3 ang dapat tanong nyo. Okay. Sila ang makakaalam ng lahat na yan. Karen Wala de sa akin Guzman- yung facts. Ay, sorry. Wala sa akin yung findings sila. Wala pa sa akin. Karen de Guzman of ABS-CBN. Sir, in relation lang po sa mga road incidents natin, meron po nagva-viral po na isang sasakyan na di umano ay nakasakay daw po kayo. Number 6 po yung plate number at nagwangwang daw po kayo doon po sa lugar sa Makati area. Gaano katotoo po na kayo raw po yung nakasakay dito? I don't know when that happened. I think it's fake. Ha? Black Oo. po yung sasakyan. Wala akong black na Mercedes. Wala akong ganun. Mercedes? Wala akong ganun na kotse. Ang kotse ko is a Sequoia, tsaka isang Escalade. Yun lang ang nakaregister na 6. Pero black na Benz, wala akong ganun. Oh. Fake yun. Pero anong plate number po? Number 6 po kasi yung nakalagay eh. Tapos kayo po yung... Number 6, lahat ng cabinet secretaries is number 6 eh. Di ba? So, honest to God, wala akong black na Mercedes na kotse. So, fake news yan. 6 sa likod. Ang 6 ko sa harap nakalagay eh. Kahit tignan nyo, andyan dyan namin. Pero gumagamit daw po kayo ng wangwang para makalusot po doon sa traffic. Well, sometimes, kung kailangan, it is sometimes necessary, may duty na nagmamadali kami. But that is few and far in between. There are only 8 people authorized in the Philippines, nationally, na may ganyan. The President, the Vice President, the Secretary of Justice, the DILG, Secretary of DILG, NBI Director. Parang gano'n lang ngayon ang pwedeng magganyan. But to be abusive about it, hindi naman. Hindi kami gano'n. Sec, in relation to another fake news, Tsaka road rage. Wala akong road rage. June Veneracion of GMA. Sir, balikan ko lang po yung insidente sa NLEX. Kanina, maraming complaint na ino-occupy, 4 na lane. Ganun po ba nangyari nung Sabado? Balita ko, parang gano'n. May gusto pong... Bawal kasi mag-overtake sa kanya eh. Kung nag-overtake sa kanya, nagagalit siya. So parang gano'n na nangyayari. Saka clarification din, sir. Sabi nyo kanina yung mga sasakyan, may mga barel, nasa Pro 3 na. Tama ba? Ano po nangyari? Lahat ng barrel na registered sa kanya mga civil security saka sa kanya, nasa PRO 3 na. Pati po yung mga sasakyan. Pati mga sasakyan. Ito po yung bahagi Pero na... sinoli na rin yata eh. Sinoli na rin. Pinarig na. Paano anong ginawa lang po? Tinignan lang kung ano talagang nangyari. Wala sa akin. LTO na lang tanong tsaka ano. Pero as much as I know, ayun lang sinasabi ko sa inyo talaga. Yung conversation niyo ba with Governor Fernando? Fernandez. Ay, ito na nakusap. Fernando. Yung with the Governor of Bulacan. Maiksi lang ba yun? At saka, Wala, how would you describe walang 10 minutes. Sandali lang. Nasa PRO 3 na lahat eh, lahat ng mga gamit niya. So, sandali ko lang nag-usap. ano yung palitan niyo at anong version niya? Simple, sabi ko lang, yung mga baril mo, ipaki-turnover, titignan namin kung legal lang mga lisensya. Simple matters like that. Para hindi kami magkamali doon sa issue sa NLEX. Sir, naglabas na ang PCO Secretary ng statement regarding that. Our question is, bakit nyo pa tinawagan si Governor Fernando? Kasi gusto ko lang malaman kung ano nangyari. Di ba? Marami ng reports kasi ng road rage na accused siya. So, this has to stop, di ba? Hindi naman criminal act ang ginawa niya. Wala naman siya pinatay, wala namang ginulpe, wala namang ganun eh. Pero, it has to stop. Hindi pwedeng makahari yung mga governor eh. Hindi pwedeng ganyan. Dapat, you should respect the people's rights also. Sir, confirm ba na si Presidential Son, sila lang dalawa ng driver, wala na ibang kasama? Tanong nyo na yung LTO. Sila may kaalam ng lahat ng mga ano. Sila na lang ang... One last na lang, sir. Doon sa security escort ni Governor, hindi ba siya nagmalabis? Hindi sobra o tama lang yung bilang ng
security escort niya? Ang nakita kong security convoy niya ay dalawang high ace, tsaka isang Fortuner, maliban pa sa kotse niyang Land Cruiser. So, puno siya. Si Gov daw nagmamaneho. Hindi ko alam eh. Hindi ko nakuha yung details. Medyo. Nung governor ako kasi isa lang kotseng kasama ko eh. So, yung apat, medyo vice president level na yung ganun eh, di ba? Yung ganung apat ang security, di ba? Apat ang nakasunod sa kanya, di ba?